So nakita niyo, ang laki ng chainring niya, no? Ilang chainring to? Ilang 52. 52. Tingnan natin yung clearance nito. Tsaka ako natitipuan ko yung frame nito. Ganda oh. Ganda ng frame eh. Tingnan ko ano mamaya, tingnan natin kung ano yung size nito. Kasi yung geometry nito, type na type ko yung geometry nito eh. Pwede talaga i-rigid eh, no? So Idol Brian, no, before tayo mag-start, tatanong mo na kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na rigid MTB? Ito Corotec to, no? Corotec Expert S 650B. Yun. Guys, sa mga bago, no, yung 650B, yan yung katumbas ng 27.5. Kasi yung 700C, yan yung 29er. 29er. Ayan, no. Ito aluminum to, no. Aluminum, pero 7000 series. ano pa nito? Yan yung generic Ragusa RB 500. Ano yun, pang MTB, pang road bike? Pang road bike siya actually, pero pang low end na road bike. Pang road bike ba yan? Tingnan mo nga. Kasi yung gulong niya 27.5 by 2.2. Yung clearance niya liit eh, no? Maliit dito. Parang 4 to 5 mm dito, 4 to 5 mm dito, dito parang 5 mm. Ito isa rin to sa ano, no, bukod sa frame na pogi na frame na paswap sana, no. ito naman ito rin sa mga highlights sa kanyang rigid MTB. Ito kasi Decas na 52T. Ang laki ng chainring mo, no, na 104 DCD, no. So tignan natin yung clearance dito sa chainstay. Ito yung sinasabi nila ng slick tar na Kenda na ngayon ko lang nakita sa actual. Anong Kenda to? Quick 75. Kenda Quick 75 na wire bit to, no. Tapos 27.5 by 2.2. Tama. Yeah. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, check naman natin itong rigid MTB ni Idol Brian Mateo. So nakita niyo, ang laki ng chainring niya, no? Ilang chainring to? Ilang 52. 52. Tingnan natin yung clearance nito. At saka ako natitipuan ko yung frame nito. Ganda oh, ganda ng frame eh. Tingnan ko ano mamaya, tingnan natin kung ano yung size nito. Kasi yung geometry nito, type na type ko yung geometry nito eh. Pwede talaga i-rigid eh, no? So check natin yung specs ng kanyang rigid MTB, kaya mag-start na tayo. So Idol Brian, no, before tayo mag-start, tatanong mo na kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na rigid MTB? Yes po, ito po yung kauna-unahan kong rigid MTB. Nakuha ko siya sa friend ko actually. Ako po yung second owner. Second hand, no? Opo. Magkano bili mo? Original price niya is ayon sa Google 15K, pero nabili ko siya ng 4.5. Buong bike na yun? Frame lang. Frame lang. Kasi binuo ko siya part by part. Inassemble mo. So ito lang yung sinabi mo kanina, ito yung frame lang, no? Yung frame lang. Kasi type ko talaga yung frame mo kanina pa eh. Kanina ko pa na tinitingnan, ganda ng tingtig oh. Kasi malaki yung size, no? Ano pa yung ibang history nito? Dati siyang nagkaroon ng issue sa sa seat post niya dito. Dati siya nagkaroon ng crack, then pinagawa ng owner. Ano yung TIG welding? Oo. Pinatig welding to. Oo. Kaya yung iba naman, kaya nasisira yung ganyan dahil bitin yung seat post eh. Yun naman ang usual na dahilan eh, no? So next question naman, Idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo? Sa dito lang sa Vermosa, tsaka dun sa Evia. Nakapag-long ride mo na ba yun? Ay, hindi pa. In the future ba? Pag may time ka, saan mo gusto mag-long ride? Gusto ko ng mag-revpal. Revpal. Yun yung yung kailan malapit na ako matapos, tsaka ako kasi wala ko yung tumula yung 2 km pain na yun eh. Kasi galing pa ako Bacoor nun eh, no? Last week yun eh. Gusto ko rin rest bakan yun eh. Yun, so ito nga yung general background sa kanya rigid MTB. So mag start muna tayo sa kanyang Poging XC hardtail mountain bike frame.
Ito, Corotec to, no? Corotec Expert S Yan. 650B. Yun. Guys, sa mga bago, no? Yung 650B, yan yung katumbas ng 27.5. Kasi yung 700C, yan yung 29er. 29er. Ayan, no? Ito, aluminum to, no? Aluminum Pero... na 7,000 series. 7,000 series. Pero hindi nakalagay kung 7005. Basta 7,000 series, no? Ayun, parang ano pala, parang kapamil to, ano, no? Aluminum to ng Moson. Na frame, no? Then, yung size kasi nito, sabi mo large, no? Large. Kasi yung sa akin kasi 18.5 na MC, ito kasi dala ko large to eh. Nung pinagtabi ko dito, mas mataas to eh. Parang 19 pa to, no? Size 19. So, yung height mo kasi parang 5'3 yung height mo eh. Para sa akin, masyadong malaki yung frame sa'yo. Kaya maganda, ilipat mo sa akin yung frame. Palit tayo ng frame, no? Hindi. Napisit na. Bitin na ba? Bitin na. Yun nga, no? Yun, okay naman. Okay naman. Di ka naman nahirapan, no? Hindi naman. Kasi kung nahirapan ka, nandito naman ako. Swap tayo ng frame. Hindi ako mahirapan. Gusto mo, Mountain Peak Monster, pwede. Hindi. Walang add cash. Ay, hindi ka. Ayaw mo? Ayaw ko. Sabi ayaw eh, no? Pasensya na guys, ha? Kasi yung tindig kasi ng frame, bagay na, napaka-pogi rigid eh, no? Ayan, ano pa, hindi ko na-mention, nakalimutan ko na. Yung head tube na to, kasi parang ito yung design nito, parang head tube to ng Cannondale ni Lester, kakaiba to eh. Pero ano ba yung head tube nito, pang ano to? Pang anong headset to? Pang ano siya, straight na steerer tube. So bale, ang setup mo ngayon naka 44 siya na 44 by 44 mm, then meron siyang parang adapter. Okay, kaya pala nagkasya kasi adapter. Yun nga, no? Pero pag nasira to, pwede ka bumili ng mga kahit anong brand ng integrated headset na 4444. Basta may adapter lang. Opo, pwede. Ayun. Then yung cable routing, tingnan ko yung cable routing. All external to, no? Yun, all external cable routing. Pag BSA threaded na bottom bracket shell. Pag 31.6mm diameter na seat post, quick release yung drop out. Then a disc brake caliper mount naman is post mount. Next naman, ito yung rigid fork, no? Ano ba nito? Yan yung generic Ragusa RB 500. Ano yun? Pang MTB, pang road bike? Pang road bike siya actually, pero pang low end na road bike. Pang road bike ba yan? Tingnan ko nga. Kasi yung gulong niya 27.5 by 2.2. Yung clearance niya liit eh, no? Maliit dito. Parang 4 to 5 mm dito, 4 to 5 mm dito parang 5 mm. Parang ka ba pang road bike to? Yun yung nasa description. Yun nasa description. Yun, no? Kasi guys, para sa akin, no, ito lang yung ano eh. Ito, masasabi ko lang sa buong bike mo, ito yung kailangan mo palitan na aluminum. Kung kakasya dyan yung espasyo na 26er, mas pupogi yan. So balik tayo dito sa details ito kanyang rigid fork, no? Sabi mo pang road bike, no, na Ragusa sa ano sabi doon sa description, no? Pero ito straight or non-tapered yung ano, no, yung steerer tube. Yes. Then sa ano nito, sa crown length at saka yung blade length nito, pasensya na guys, nakalimutan ko yung panukat ko eh. Pero sa ganyang sukat nito, siguro mas ano to, mas mahaba to ng siguro mga 2 to 3 mm kaysa dyan sa MOB XMR 8.0. Yan, kasi yung haba nito, technically ano eh, essentially pang ano to eh, 26er na hindi suspension corrected. Ito steel to, di ba? Steel. Yan, then yung quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung handlebar mo, no, na carbon fiber S-Works. Na may crack. Ha? Saan? Na may crack. Saan? Dito yung crack niya. Sa may pinagkabitan ng... Ano yan? Over torque yan. Sa over torque yan, di ka gumagamit ng torque wrench, no? Hindi. Kaya pala eh. Ito lang, hindi to lang. Pero yung sa aero bars, yun, hindi ako gumamit nun. Kaya may crack siya. Bali, kailan mo papalit ito? Delikado yan. Pag dumating na yung next ko na handlebar, aluminum na. aluminum na. Ayun nga, no? Para mas... Ito, temporary lang to kasi may crack na, no? Gano'n pa kalabad to? Yung haba niya is 620 mm. 620, 31.8mm ang diameter na medyo low rise sweep to, no? Yan temporary lang, may crack na pala yan. Buti na, sigurasya ka dyan. Makapal naman siya kaya okay. Makapal naman. Yung grips mo, anong brand ito? Unbranded yan. Unbranded. Yan. Next naman ito kanyang stem. Ito yung racework race, di ba? Na aluminum. Ano nga ulit yung haba nito, yung angle? 100 mm by
Negative 20. Ayun. Then next naman, yung headset ito Maxo, no? Maxo. Maxo na seal bearings. Next naman ito kanyang seat clamp. Yan, sagbit na aluminum na allen tie, quick release tie. Then ang diameter nito 34.9 mm. Ito naman kanyang seat post. Anong brand ito, idol? Sagmit. Na gano'ng kahaba to? 350 mm. Yon, then 31.6 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle. Ano to? Solana. Stock siya ng Solana. Okay. Na walang butas sa gitna. Malambot and flexible, steel railings. Ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Comfort wise, okay lang. Pero sa long ride, medyo masakit siya sa puwet. Yung pala yung feedback mo dyan no? Yun, so next naman sa kanyang drivetrain, yun nga, pambansang drivetrain ulit ito, 1 by, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, Shimano Altus M310, 8 speed. Ito naman kanyang MTB crank, ito yung pambansang MTB crank na except Jankun na Halotech. Then, ano yung bottom bracket ito? Sagmit? Anong bottom bracket ito? Ha? Light Pro. Yung bottom bracket, 170mm crank arm, pang purpose build na pang 3x, bali 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. So ito isa rin to sa ano, no, bukod sa frame na pogi na frame na paswap sana ano. ito naman ito rin isa mga highlights sa kanyang rigid MTB. Ito kasi Decas na 52T. Ang laki ng chain ring mo, no? Na 104 BCD, no? So tignan natin yung clearance dito sa chainstay. Pasado pa, no? Mga 2.5 to 3 mm pa, no? Pasensya na, magagabi na, di pa umilaw dito. Pero yung clearance siya pasado, no? Ang tanong ko lang kasi ang ano ko diyan, tatanungin ko diyan, baka mamaya bitin yung dito sa kabila sa non-drive. Hindi naman. Hindi naman, no? Hindi naman kasi ang ginawa ko siya kumuha ko ng washer para dito sa chainring mismo. So bale nandito yung washer. May washer pa doon sa bukod dito sa bottom bracket washer dito. Meron pa rin washer dito. Po, sa chainring. Gaano kakapal 'yon? May idea ka ba? I think 1.5 mm. Bali. Ito kasi dito, yung nakikita kong spacer dito, isa diyan. Both both sides may tig-isa, no? Para pantay. Para pantay, pero ito hindi pitin dito, no? Hindi pitin. Yun nga. Sakto lang, no? Tingin ko kaya po pwede to kasi yung buka ng ano, kasi di ba lumang model to, di ba? Lumang model to. Mga lumang mga model kasi ng mga MTB frames medyo hindi pa malalapan hindi pa malaki yung buka Kaya tingin ko po pwede to. Kaya naging pwede to, no? Itong 52T na chainring niya, no? Yan, so next naman ito kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Racework Race. Yan na carbon nakalagay. Next naman yung chain mo, KMC, no? KMC na 8 speed. 8 speed. Yung cassette sprocket mo? 8 speed, 1134. 1134. Na anong brand ito? Microshift. Ayun, Microshift na 8 speed. So next naman, ito yung RD mo L2R3, no? Ano to, pang road bike? Parang pang road bike kasi maikli lang yung ano, no? Maikli lang yung cage. Pang road bike? Pang road bike po. Hindi naman ba nagkakaroon ng problema sa shifting kasi nga MTB to? Hindi naman kasi ano siya 8 speed lang no? 8 speed naman siya and smooth 8 shifting. speed, no? Ayun, salamat kay tatay. Arjo palapit, ano? Ikaw na ba ganun, yung ilaw? Ayan, courtesy by kuya. Kay Kuya Danilo, may ilaw na po tayo. Yan, ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. So next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong, no? Ito yung sinasabi nila ng slick tire na Kenda na ngayon ko lang nakita sa actual. Anong Kenda to? Quick 7.5. Kenda Quick 7.5 na wire bit to, no? Tapos 27.5 by 2.2. Tama. Yan, tingnan ko nga yung tread nito. Yan. Ayun nga, no? Parang Maxxis gripper din, no? Iba nga lang yung style pero yung groups niya parang pares din. Kumakain din ng bato-bato yung kanina kumakain din ng bato-bato. Mas malala pa rin sa gripper. Ayun, yun pala yung gulong niya, no? Then next naman, ano yung rims mo? Stock ng Foxster na 27.5. Okay, stock ng Foxster, aluminum double wall, 32 holes. Yung spokes and nipples? Stock din ng ano? Foxster. Yung hubs nito, anong speed 1 to? Speed 1 pilot. Pilot? Piloto? Ano yung ilang poles ito, idol? 6 poles lang. 6 poles. Kasi ito pa pre-hub body seal bearing. So i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-freewheel.
Yan guys, yung tunog ng Speed 1 Pilot MTB hubs kapag naka-free wheel. Dahil nasa lang sa kanyang brake set. Yan, isa rin yan sa mga dapat mong i-upgrade, oh. Naka-mechanical ka pa eh. Naka-mechanical pa. Ano lang yan, kahit Katay. MT200 okay na to eh. Ano to, unbranded? Combo shifter ng Shimano pero kinatay kasi kinuha ko lang sa tropa. Galing, kinuha mo lang yung binaklas mo yung shifter. Hindi, tropa na yung gumawa. Kinuha ko na siya ng katay na. Pwede pala yun. Pwede pala yun eh, no? Pwede. Ibig sabihin dapat pala may shifter to. May shifter. Tinanggal lang eh, no? May shifter pala talaga siya. Ayun, no, mechanical, no? Di ko alam kung anong klaseng Shimano to kasi tinanggal na eh. Yung calipers na mechanical JHDS na pang single piston dala sa lang sa kanyang rotors. Ito yung Ragusa R100. Ragusa R100 na 160mm diameter harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, magkano yung total cost itong MTB mo? Total cost siguro mga 20-25. 2025, no? Yan guys, ito nga yung Coratec Expert S Rigid MTB ni Idol Brian Mateo. Yan guys, na-budget na natin tong Coratec Expert S Rigid MTB ni Idol Brian Mateo. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout po sa sa Humble Guys crew, mga tropa ko, mga napixie. Susunod ako naman. Ayun, so ayaw mo talaga swap natin sa Mountain Peak Monster bagong-bago. Ayaw ko talaga. Ayaw mo talaga. Ayaw ko talaga. Yes, so salamat sa pag-budget ng MTV mo. Thank you. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget na subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick talaga yung notification button para matoto rin notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.